Yung mga kabusing, Manny Pacquiao, gusto talaga nito makalaban si Tank Davis. Ito ang kanyang dream fight sa ngayon, pero dapat walang kondisyon na hihingiin itong si Tank Davis. Gusto sana ni Manny Pacquiao na ang sunod nitong makakalaban ay itong si Tank Davis, pero maglalaban daw sila sa 145 or 147 pounds. Para kay Tank Davis, ay malaking challenge ito para sa kanyang sarili sapagkat lumalaban lamang ito sa 130 to 135 pounds. Isang beses lamang itong napalaban sa 140 pounds noong tinalo nito si Mario Barrios. Pero matapos maging champion sa WBA Junior Welterweight title, ay binakante naman nito agad ang belt at bumalik sa natural nitong timbang sa 135 pounds. Kaya masasabi natin na hirap si Tank Davis sa 145 pounds. Pero kung gustuhin nitong si Davis, ay paniguradong maikasa ang labang ito. Dahil pagdating naman kay Manny Pacquiao, ay wala na rin ito sa kanyang prime. Saad nga po ni Pacquiao, kung gusto talaga ni Davis ay walang problema sa kanya. Basta't sa 145 or 147 pounds sila maglalaban. Dahil kung si Pacquiao ang bababa sa 140 pounds, ay di na nito kaya, lalong-lalo na dahil may edad na rin itong 46 years old. Sa ibang banda naman, mga Pinoy na pasok sa top 10 ranking ng daring sa kada dibisyon. Una, sa minimum weight division, ay ang humahawak nga po sa daring belt ay ito nga pong si Oscar Colasso. Nasa number 1 naman itong si Melvin Jerusalem. Pumapangalawa naman itong si Pedro Taduran. At pangwalo si Beck Saludar. Samantala naman sa junior flyweight, pangpito naman sa ranking itong si Rizzy Suganov. Pangwalo si Christian Dabam Aranita. At pangsampo si Jason Bison na mayroon nga po itong paparating na laban ngayong darating na September 20 kontra sa unified at daring champion Oscar Colasso. Sa bantamweight division naman ay nakapasok naman itong galing sa panalo na sa Kenneth Lober. Nasa pangsampu nga po ang ranking nito. Dito naman sa super bantam ay hawak naman ni Naoya Inoue ang daring belt. Nasa rank 1 naman itong si Marlon Tapales. Hindi naman nakapasok sa ranking itong si Janrel Casimero at Carl James Martin. Samantala naman sa super featherweight ay pasok naman itong si Charlie Suarez. Nasa pangwalo naman ang ranking nito. Hindi rin nakapasok si Mark Magsayo. At sa welterweight naman, pasok naman si Manny Pacquiao sa pangsiyam sa ranking. Kaya kaabang-abang ang mga laban nitong ating pambato. Samantala naman si Kenneth Lober. Isa nga po ito sa may malaking pag-asa na maging world champion balang araw. Sinabi nga po ni Jerry Peñalosa at promoter nito na si Cookie Kamida na mapapalaban ito sa darating na October 26 para sa IBF title eliminator. Kung susuriin nga po natin ang mga top contender dito sa IBF na hawak ni Junto Nakatani, ay nandito nga po si Jose Salas Reyes at Takuma Inoue na mas mataas ang ranking nila kumpara kay Lober at Landing Ngeke. May nagsasabi na dapat daw itapat itong si Lober kay Takuma Inoue. Pero para sa inyong mga kabusing, kaya na kaya? Dahil hindi rin basta-basta itong si Takuma Inoue. Isang matibay na fighter at bulyong puncher. Hindi man ganun kalakas ang suntok nito gaya sa kanyang nakakatandang kapatid ni Naoya Inoue. Pero delikado pa rin kung iharap na itong si Lober. Kaya para sa akin, ay mahihirapan itong si Lober sa ngayon. Kung itapat na ito kay Takuma Inoue, dapat muna nito mag-gain ng maraming experience. Lumaban muna ng 2 o 3 taon bago nito harapin si Takuma Inoue. Para lang rin ito sa aking opinion. May mga Pinoy boxing fans rin na hindi nagandahan sa pinakitang angas ni Lober sa naging weigh-in nito kontra Luis Concepcion. May nagsasabi na hindi pa nga naging world champion si Lober, maangas na. Pero para sa akin, ay ganun naman talaga ang boxing. Dapat may kunting angas para maging mabinta ang laban at para may excitement abangan ang laban. Basta't hindi naman ganun kalala ang pag-angas. Trabaho lang, walang personalan. Kaya abang-abang na lang tayo mga kabusing sa paparating na laban itong ating mga pambato. Una nga po ay itong kay Jason Bison na ngayong September 20 na po, isang buwan na lang sapagkat kung mananalo itong ating pambato sa labang ito ay magiging unified champion at daring champion itong si Jason Bison. Pero napakahirap na laban ito kontra sa undefeated Puerto Rican Oscar Colasso.